Energy! Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga! Wala akong bra! Pakilapit yung camera! Pangga, wag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Oh, diba? Na nakakaloka, chika pa more. Uy, alam mo, may kwento ako. Biglang tumunog yung cheese. Tayo na. Kanina pa ako natatarante. Oh. Kasi medyo lutang ako kanina bago ako umalis ng bahay. Dahil? Sabi ko, para ako nakatopless. Oh, dahil? Wala akong bra! Ay! So, para ka na rin si Gandang Kara, di ba? Umalis ng Pumapasok na walang bahay bra. na hindi niya alam wala siyang bra. Pero yun na nga. Uy, pero bago ang lahat, sandali. Let's take this moment, ha? Na tipong konting katahimikan na muna dahil nakakalungkot man isipin, pero isa na naman po sa haligi ng industriyang Pilipino, na talagang lalo sa larangan ng musika, ang namaalam na naman po, hindi ba? Kami po ay nakikiramay sa buong pamilya ni Mr. Freddie Aguilar. Siya po ay pumanaw sa edad na 72 years old. 'Di ba? Na nakakalungkot isipin. Dahil syempre 'di ba, ang dami niya mga pinasikat na mga kanta tulad ng Anak na halos binigyan na ng iba't ibang interpretasyon sa iba't ibang panig ng mundo, na kinilala din siya bilang isa sa ama ng musikang Pilipino talaga, hindi ba? Nakakalungkot kasi nowadays, yung mga veterans. Icons, Mga icons. Halos sunod-sunod na sila. Si Pelita Corrales, 'di ba? Nauna si Nora Honor, 'di ba? Tapos etong si Freddie Aguilar ang sumunod, na nakakasad, 'di ba? Sa mga ganito na ngayon lang din na yung iba naman nakakalungkot kasi ngayon lang din sila nabibigyan ng chance na mapansin yung mga ginawa nila, 'di ba? Kaya na sinasabi na sana habang buhay pa bigyan natin ng Sana nabigyan man lang ng national artist. Oo, 'di ba? Yung mga ganong aspeto, 'di ba? Pero yun nga, sa pamilya po ni Mr. Freddie Aguilar, kami po ay dito sa Energy FM ay taus-puso pong nakikiramay sa mga naulila po ng ating alam mo yun, kinikilala na ama ng musikang Pilipino na si Mr. Freddie Aguilar. Uy, palakpakan naman natin si Mr. Freddie Aguilar. Sa kanyang mga obra, hindi ba? Na nakakaloka yan. Sa huling pagkakataon na saluduhan man lang natin ang kanyang mga ang kanyang mga obra, Diba? ang kanyang musika. Correct, diba? Ano mga paborito mo, Mare, sa Yan mga yung kanta niya? Anak, Magdalena, 'di ba? Yan yung mga talagang sabihin mo na mga country songs na pwede mong, alam mo yun, balikan na alam mong may aral na tumatatak, 'di ba? Lalo dun sa Anak, marami diyan dahil patungkol yan sa mga anak na napapariwara, na dinidedma ang mga magulang, 'di ba? Na yun. Anyways, yun lang. So paano magjo-joke? Paano tayo magjo-joke? Magsa-segue? Pero yun na nga, eto na nakakaloka tunayan sa level. Pero Mare, sa Kapitana Sisa. Ako po si Tita Cora. At eto na nga, baklita sa woo! Oh, pero, ano yung pero? Pero Mare, di ba syempre, ayan, namayapa nga ang ating icon na si Freddie Aguilar. O, di ba sa mga burol, mga ganyan, merong mga saklaan, mga ganon. Mga tong-ins. Baka wala naman dun sa kanila. Wala kaya? Di kung wala, yung mga nasa bahay, mag-tong-ins na lang sila. Correct. Paano nga ba, Mare? Eto na, kung boring ang araw mo, nako, eto na, kung hilig mo rin din mag-tong-ins at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believe mo sa Game Zone dahil you can play real games with real people for free. Wow! May chance ka din na pwede maki-split over 34 million pesos ng papremyo. At hindi lang din yan, you can have a chance to win a daily cash prize of 14,640 pesos. Oh, diba? amazing. Ang taray na puhunan yon, 14,000. Oo, ang makukuhang cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Ay, Kaya talaga ba? i-cash out mo na, Pangga! May dalawang event araw-araw. O, G ka na ba, Mare? G! Naku, bisitahin na ang gzone.ph sa kanilang social media account sa Facebook, Instagram, at TikTok na may username
username na Tara Game Zone. Ah, ah. Since G na G ka na mare, tara na Game Zone at abangan ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to 10 million pesos sa paglalaban-labanan. Para naman sa mga ilang detalye, bisitahin ang gamezone.ph para malaman nga ang mga ilang detalye. Ay, in fairness. Pero ito, dapat tandaan po ninyo, ang gaming dapat fun lang. Yes. Ayan, visit padcore.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number 2024-2564. Tandaan, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Diba na nakakaloka? Good morning pa rin po sa lahat ng ating mga pangga ng mga nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course ang ating team replays on YouTube ng Energy FM. Sabi ng ilan, diba? Miss Claudia. Si Miss Claudia. Oo. Andyan ka na pala nakatira. G. Hindi ka na ba nag-artist? Ikaw yun, si Claudia Buenavista. Para. Angelica Panganiban. Taray. Hindi, si Jean Garcia ang una nag-portray noon. Diba? Sa unang serye ng Pangako Sa'yo ni Christine Hermosa and Jericho Rosales. Oo, nakinunan yung pahabulan ni Christine at saka ni Jericho Correct. sa taas ng burol. Oo. Bago ito naisalin sa Katniel. Yes. Diba? Na kung saan nga naman yung sinasabi mo kanina ay ginampanan nga ni Angelica Panganiban. Oo, at na naitampok nakakaloka. dyan yung isa kong kakilala. Oo. Yung nagtitinda ng ano. Mahuhula siya. No? Manghula ba? Chismosa. Manghulang chismosa. Mahusay siya doon. Talaga? Oo. Hindi pa niya na-discover yung paggawa ng ano, ng Bunganga mo. Don't start. ng inumin. Uy. Lasang Hoy! Oh, hindi sa akin. Hindi, ikaw Mara, natikman mo yun. Ay, hindi. Yung isa yung ininom ko eh. Yung isang ano mo yun. But anyways, ako mga pangga, eto na ang ikaluloka ng lahat, lalong-lalo na sa mga taga Cebu City. Maayong buntag sa inyong lahat, diba? At syempre, eto na, nakakaloka. Huy, alam mo ba, nabalitaan ko, Mari? Itong sa chikang daladala ko. Gumulong yung, Oo. gumulong yung kuliktik. Kaya nemerot sa lalamunan mo. Kitang-kita ko yung paglulok mo. Sinegway ko nga eh. Uy, alam mo ba, nabalitaan ko sa mga chismosa nating kapitbahay, uy, hanggang ngayon pala, hinahanap pa rin talaga ng mga, alam mo yun, nagdedemanda kay Kenshan, yung aktor. At ngayon nabalitaan ko, diba Mare? Diba nasa abroad siya? Oh. Recently nga, parang marami nga nagpo-post Mare na nakaka-sad para sa mga parte ng mga nadehado. Diba? Yung mga naagrabyado niya pala, that's the correct term, is, diba, parang kailan lang yung sa nag-post ito na nasa Thailand ito na habang uma-attend ng Sukran Festival. Para bang sinasabi ng ilan na ang saya-saya mo dyan dito, may mga iniwang kang problema. Pero ngayon, nakakasad. Gwapo ni Destiny Rose, no? Oh, diba? Alam mo, Mari, ang nakakalungkot, dahil ayon sa chikang aking nasagap, parang nangungutang na daw ito sa mga kaibigan para masustain yung kanyang pagtago. Diba? Na nakakaloka. Kilala ko yung isang utang. Totoo ba? Oo. Taga Banawe ba yun? Klaka. Yun yung nagsampa ng kaso. May isa. Yung isa sa miyembro. Pero yun na nga, diba? Marami nagsasabi na parang ano na GMA, tuluyan na ba talagang pinabayaan nyo ang isa sa sparkle artist ninyo? Kasi katulad niya, kung napapabalitang nangungutang na, bakit hindi daw gawa ng network itself ng paraan para makauwi yung aktor? Since, alam mo yun, may warrant na nga. Mare, ang dami din naman mga artistang nagkaganyan, pero hinarap din nila, pero napatunayang wala silang sala. Baka malay mo gusto din niya maging Tulad na lang, diba, yung kinasangkutan, unang artista na lang. Si Luis Manzano, diba? Na marami din nagdemanda na kisihodang ganito, yung sa gasolinahan. Pero pinatunayan ng aktor na wala siyang kinalaman doon. Yesterday. Pangalawa, itong si Rufa May Quinto. Diba? Kahit ba may warrant siya, hinarap din niya. Diba? Maiyak-iyak pa nga siya nung sinabi. Kasi nga, naklaro din ni Peachy yung kanyang pangalan. Yung panghuli is si yung asawa ni Chito Miranda. 'Di ba? Na
nakulong, naalis, diba yung ganyan. Pero at the end, nakalaya na dahil pinatunayan pa din nila na wala silang pagkakasala. Na parang sinasabi nga ng ilan na sana ito nga daw yung gawin. Guilty kaya? Kasi the more nagtatago ka, ibig sabihin nito, totoo yung mga paratang sa'yo. Kasi kung right from the start na lang din, sana hinarap nga nung aktor yung mga ganitong problema. Total, may kapasidad naman siyang magtrabaho. Hindi naman din siya ikukulong agad ng husgado pagka ganyang estafa case, diba? Kasi maghihiring yan, magkakaroon ng settlement. Pwede naman sabihin yan at talagang i-order ng korte na, Mr. Chan, hanggang saan ang kaya mong bayaran? Kasi yun naman din tayo babase doon yung magkaroon ka ng obligasyon lang para magbayad doon sa mga naagrabyado. Diba? Pero sa kabilang banda, nakakalungkot nga daw isipin na kasi sa patuloy niyang pagtatago sa ibang bansa, ay para daw ba ngayon nangungutang na kasi nga hindi na kayang i-sustain. Siyempre, diba? Nasa abroad ka Uy, parang nag-iba na ngayon iba ang itsura currency. niya. Tumaas na yung hairline. Diba yung mga ganon? Sino ba naman kasi hindi mai-stress marin, diba? Na Pero ba nakakalo. talaga kapag nai-stress, tumataas ang hairline? Isa lang naman ang hindi na si stress na may kaso na kilala ko Sino? Si Harry Roque, diba? Parang saya-saya pa Ay, niya sa abroad. nag-a-apply nga daw ng diba? asylum. Diba, totoo naman. Siya lang yung parang tipong wanted dito sa Pilipinas. Pero saya-saya pa rin niya. Every time na nasa social media siya. O, diba? Na nakakaloka. Nagla-live pa. Oo. Yung mga ganong aspeto. Pero yun nga, sa Yun kabilang... ang travel goal. Nakakaloka! Pero yun na nga, 'di ba? Babalik tayo kay Kensha na tipong sana daw naman, sabi ng ilan, panawagan na rin sa GMA Network. Naging talent yun. Siguro hanggang ngayon talent nyo pa rin naman to. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na mayroon siyang kaso ay para bang papabayaan nyo na lang din malugmok. Bakit? Since ang dami namang mga executives dyan na lawyers, 'di ba? Correct. Pwede siyang lumapit. Hindi, tsaka imposibleng ilaglag naman siya ng sparkle. Pero kasi, Mare, matatandaan mo rin na may mga pagkakataon ng sparkle ay parang umiiwas. Actually, diba? Nung time na yun nung pumutok dahil parang pang ilang warrant na ito, di ba? Nung time na nandito pa siya sa Pilipinas pero hindi siya mamataan sa kanyang tahanan sa Quezon City. And for sure, gumagawa ng sariling investigasyon ng Sparkle before nila ipagtanggol yung tao. Pag nakita siguro nila na may probable cause. Hindi ka namin tutulungan. Hindi, pero sana tulungan lang din nila para sumuko, ayusin, tapos i-assure dun sa artista nila na hindi ka namin tatanggalan ng trabaho para makabayad ka. Pwede naman ganun yung tulong sana. Naku. Pero parang ang nangyari is, ay, teka, sandali, may probable cause, diba, ginawa mo yan, personal nyo yan, dahil negosyo, out ang GMA dyan. Sana hindi po ganun, diba? Si Kenchan kaya ay mauunahan pang umuwi ni Harry Roque. Mukhang hindi. Ang layo pa ni Harry Roque. Kasi mukhang mag-release ng album na Pogo Sugal. Wala na tayong magagawa. Pogo Sugal. Pogo Sugal. Pogo Sugal. Wala tayong magagawa. Huli ka na. Pogo Sugal. Pogo Sugal. Hindi, pero yun naman. At the back of my mind, natatakot din ako. Dahil sa Pogo Sugal. Naubos na ba lahat? Naiidip. Hindi pa, manda ka. Meron pa. Ang dami nila. Nako, wala tayong magagawa. Huli ka na. Pogo Sugal. Pero yun na nga, di ba, nakakasad lang yung mga ganitong aspeto na patuloy pa rin pa lang, alam mo yun, hindi hinaharap ng aktor yung problema ang kanyang kinasangkutan na imbis na sana na ngayon ay natatamasa niya yung kalayaan na magtrabaho at the same time makabayad kung sino man yung kanyang mga naperwisyo na agrabyado, di ba? Hindi naman yung pinagkakait kasi sa kanya. Siguro lang talaga may mga tao lang din sa paligid niya, yung mga buyo na hindi, sige, takbuhan mo yan. Baka may mga ganun o kaya may mga maling tao lang siguro siya nakakausap. Pero syempre, being the management of GMA7 and kumbaga under contract naman siya po sa inyo, since mga lawyers naman din po yung mga executive ng GMA7, sana po napapayuhan po siya ng tama. Tara, gusto ko yung nananawagan ka sa Sparkle. Mag-anak ka. Diba? Ano ba ako? Tsahin ka? Kamag-anak nung nagsampa. Samahan mo si Harry Roque. Pakilala natin yung isa. Na i-release yung nasa Banawi. O, diba? Sino? Hindi.
Oh. Yung ano, ang umutang sa kanya, yung muntik na nilang ipatulfo. Yun yun. Ay, talaga. Oo. Ay, Di nga sumasagot sa akin yun eh. yung may friendship, diba? Oo, si letter D. Oo. Mini-message ko nga, kinukunan ko ng official na Junisha. pahayag. Huwag mo idamay si Mami, di masaya siya. Oo. Wala tayong magagawa, huli ka na. Pogusugal, pogusugal. May bago na naman laruan ng mga bakla. Correct, 'di ba? Na nakakaloka. Pero yun nga, nakaka-sad lang kung totoo man ito na yun. Imbis na sana umuwi na lang din siya kaysa naman lumubog pa siya lalo ng husto sa utang para lang makapagtago na makapagtago. Apparently, 'di ba? Kailangan mo pa rin talagang harapin to, Kenshan. Umuwi Diba? ka na at i-remake mo yung kanta ni Moira. I-revive mo. Pasensya Tago, na. taguan, maliwan. Eme. Ay! Akala ko yung kanta ni Aiza Seguera. Na alin? Anong nangyari sa aking Sabay sila ni- gawa? Sabay sila ni Harry Roque bumababa ng aeroplano. Duet sila. Akala ko noon ako'y di majulia. Julie Beba. Oh. Julie Andrews. But anyways, diba? Sana lang talaga may makausap yung aktor para kahit papaano is Pwede ka naman makausap niya. Message mo. hindi nga sumasagot sa'yo, diba? Hindi, yung kaibigan niya ang mini-message ko. Bakit? Nahiya kasi ako mag-message kay Destiny Rose. Ay. Kasi baka mamaya magmaldita sa akin. Hindi naman siguro. Diba? Sige nga, message ko nga mamaya, Ken. Alam mo sa mga ganyang aspeto, 'di ba, na parang Chito Aquino, thank you so much. Ano yan? Sabi You girl niya, you are girls fun. are funny. Funny. Oh, thank you. Oh. Thank you for making us girls. Oh, Not diba? boys. Girls just wanna have fun. Yes. Ow! Oh. Girls Just wanna have fun. Wala tayong magagawa, huli ka na. Pogusugal. Pogusugal. But anyways, naku mga bangga, yan po muna ang mga kaganapan sa mundo ng chika na ating nasagap sa aming pagbabalik. Isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Pindutin ko na yung detonator. Oo. Si Selena ako Dapat ngayon. ganyan ka. Ganon. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!